Mainit ang araw pero walang reklamo si Emmer habang naglalakad pauwi galing eskwelahan. Bitbit niya ang lumang backpack na may mga sulat kamay na drawing ng mga kotse, motorsiklo, at kung ano-ano pang makina. Mula pagkabata, hilig na niya ang mga sasakyan. Hindi man siya lumaki sa marangyang buhay, may isang bagay siyang ipinagpapasalamat, ang garahe ng tatay niya. Si Mang Rodel ay mekaniko sa kanilang barangay. Hindi sikat pero kilala sa pagiging matyaga at maasahan. Doon mismo sa tabi ng bahay nila matatagpuan ang maliit at kalawangin nilang garahe. Mababa ang kisame, maalikabok ang sahig, at amoy grasa ang paligid, pero sa mata ni Emmer, para itong palasyo. Dito siya unang natutong kumilatis ng tools, magtanggal ng gulong, at makinig sa tunog ng makina na parang musika sa tenga. Pagdating niya sa garahe, agad niyang nakita ang isang itim na kotse na tila galing pa sa panaginip, isang lumang model ng Ferrari, pero kahit may tama ang pintura at halatang napabayan, kitang-kita ang kagandahan nito. Parang obra maestra na nabalot ng alikabok. Pa, sino may-ari niyan? Tanong niya habang nilalapag ang bag. Iniwan lang ng driver. Sira daw ang makina. Di na umaandar. Baka raw sayangin lang kung itatapon, kaya pinatingnan sa atin, sagot ni Mang Rodel habang abala sa pag-aayos ng tricycle na may sira rin. Hindi na kumibo si Emmer. Lumapit siya sa sasakyan at marahang hinaplos ang pinto nito. Ramdam niya ang lamig ng bakal at bigat ng bawat bahagi. Parang bigla siyang dinala ng imahinasyon sa isang karahan, siya ang piloto, humaharurot habang palakpakan ang mga tao. Pero agad siyang bumalik sa realidad. Nagpaalam siya sa ama't sinimulang linisin ang paligid ng Ferrari. Wala siyang intensyon gawin ito bilang laro, gusto lang talaga niyang masulyapan kung paano ito gumagana, kung anong meron sa loob. Habang nagpupunas ng salamin at kinikiskas ang gulong, napansin niya ang tunog ng maluwag na bahagi sa ilalim ng hood. Mabilis siyang kumuha ng flashlight at sumilip. Pa, parang may maluwag na bolt dito, tawag niya. Huwag mong gagalawin masyado, anak. Baka lalo pang masira, paalala ng ama. Tumango si Emmer pero hindi niya maiwasang manginig sa excitement. May nararamdaman siyang kakaiba, parang may tawag mula sa makina mismo, para siyang hinihikayat nitong subukan. Ngunit marunong siya makinig, kaya hindi muna siya kumilos. Kinabukasan, maaga siyang nagising. Hindi pa siya kumakain, dumiretso na siya sa garahe. Doon pa rin ang Ferrari, parang inaantay siya. Lumapit siya sa ama at nagtanong. Pa, pwede ko bang pag-aralan yung sasakyan? Napatingin sa kanya si Mang Rodel. Hindi ito laruan, Emmer. Ferrari yan. May makina na di gaya ng ordinaryong kotse. At isa pa, wala tayong pambili ng pyesa kung may masira ka. Opo, pero mag-iingat ako. Hindi ko gagalawin. Pag-aaralan ko lang. Tahimik lang ang ama saglit. Tiningnan niya ang anak, seryoso ang tingin. Sa dami ng taon niya sa ilalim ng hood ng mga sasakyan, alam niya kung gaano kahalaga ang passion sa ganitong larangan. At sa mga mata ng anak niya, nakita niya ang parehong apoy na minsan ay nasa kanya rin nung kabataan niya. Sige, pero kapag may naramdaman kang mali, lapit agad sa akin. Wala kang gagalawin ng hindi mo sinasabi. Ngumiti si Emmer. Salamat pa. Mula noon, araw-araw siyang naglalaan ng oras para obserbahan ang Ferrari. Binubuklat niya ang mga lumang manual, nanunood ng videos online gamit ang luma nilang cellphone, at sinusubukang intindihin ang bawat bahagi ng makina. Pinagtagpi-tagpi niya sa isip ang posibleng dahilan kung bakit ayaw nitong humandar. May mga gabi ring nakatulog siyang may grasa pa sa kamay, nakasubsob sa lumang notebook na puno ng sketch at notes. Napansin ito ng ama, pero hindi siya pinigilan. Alam niyang natagpuan na ng anak niya ang tawag ng kanyang puso. Lingid sa kaalaman ng lahat, sa simpleng garahe na iyon sa isang sulok ng barangay, may binubuong himala. At ang simula ng kwento ng isang anak ng mekaniko ay unti-unting hinuhubog ng isang lumang Ferrari na minsang itinuring ng iba na wala ng pag-asa. Maagang gumising si Emmer kinabukasan, mas maaga pa sa dating. Hindi na siya ginaising ng ama niya, naabutan na lang siya nito na nasa garahe. Hawak ang lumang flashlight at tinititigan ng loob ng Ferrari na tila ba nagkukwento ito ng sarili nitong kasaysayan. Hindi ito simpleng kotse para sa kanya, para itong puzzle na naghihintay lamang ng tamang kamay at pangunawang may pasensya. Inilatag niya ang isang carton sa ilalim ng sasakyan at gumapang para silipin ang ilalim. Maraming wiring, mahigpit na bolts, may mga bahagi rin na parang may nadikit na sunog na langis. Kahit hindi pa eksperto, napansin niyang may ilang hose na hindi maayos ang kabit. Pinagmasdan niya ito ng maigi, kumukuha ng notes sa isipan habang pilit na inaalala ang mga napanood niyang video sa internet. Maya-maya, lumapit ang ama niya. Anong ginagawa mo dyan? Pa, may nakita akong crack sa isa sa mga hose. Kaya siguro hindi makaandar. Kung gusto mo, pwede nating subukang palitan. Napakamot ng ulo si Mang Rodel. Wala tayong pambili ng bagong hose na pang Ferrari. Hindi yan basta makukuha sa tabi-tabi.
Hindi sumagot si Emmer. Tumayo siya at pumasok sa bahay. Pagbalik niya, may hawak siyang lumang hose mula sa tricycle nila. Pa, halos kapareho ito ng sukat. Hindi eksakto, pero pwede kong subukang i-adjust. Pansamantala lang, para lang malaman kung yun talaga ang dahilan. Napailing ang ama pero hinayaan siya. O sige, pero bantayan mo, ha? Huwag mong pipilitin. Gamit ang ilang improvised tools at maliit na clamp, sinubukan ni Emmer ayusin ang kabit ng hose. Ilang minuto ang lumipas, basang-basa na siya ng pawis. Nang matapos, tumayo siya at pinunasan ang noo. Nagkatinginan sila ng ama niya. Subukan mo, sabi ni Mang Rodel. Susi, iglek, wala, isa pang ikot. Isang tunog ng paghinga mula sa makina, pero hindi pa rin ito nag-umpisa. Napayuko si Emmer. Akala ko yun na. Lumapit ang ama at tinapik siya sa balikat. Hindi yan madali, anak. Pero malayo na rin ang narating mo. Noong una, tinitingnan mo lang yan. Ngayon, nakikialam ka na. Maganda yan. Ngumiti si Emmer kahit medyo bitin ang puso niya. Hindi pa rin siya nawalan ng gana. Alam niyang hindi yun ang huling subok niya. Sa mga sumunod na araw, lalo niyang pinagtibay ang pag-aaral. Nag-download siya ng lumang manual ng parehong Ferrari model. Ginamit ang luma nilang tablet, kahit laging lobat. Umupo siya gabi-gabi para lang maintindihan kung paano umikot ang fuel system, paano tumatagal ang pressure, at paano nagkakaroon ng spark sa engine. Isang hapon, habang sinusubukan niyang kalasin ang parteng electrical connection, may tumalsik na tornilyo. Gamulong ito sa sahig at muntik nang mawala sa ilalim ng sahig ng garahe. Napaluhod siya sa pagod habang pinipilit hanapin ang maliit na bahagi. Sa sobrang pagod, halos maiyak na siya. Parang inulit lahat ng pagkatalo sa kanya, ang hirap sa eskwela, ang panunukso ng ibang tao na anak lang siya ng mekaniko, at ang katotohanan kahit anong sipag niya, hindi siya kasing layo ng mga may kaya. Napansin siya ng ama, anak, pahinga ka muna. Hindi mo kailangang gawin lahat sa isang araw. Pero umiling siya, pa, gusto ko lang malaman kung kaya ko. Hindi para mapansin ng iba. Gusto ko lang malaman kung kaya ko talaga. Tahimik lang ang ama. Wala na siyang sinabi pa, pero lumapit siya at tinulungan si Emmer maghanap ng tornilyo. Pagkatapos ng halos isang oras, nakita rin nila ito. Maliit, kalaw-angin, pero kumpleto. Itinabi nila ito. Minsan, kailangan mong maligaw bago mo makita ang tamang direksyon, sabi ng ama. Sumunod na gabi, nag-ipon si Emmer ng lakas ng loob. Kinuha niya ang notebook at sinimulan isulat lahat ng posibleng kombinasyon ng error na nakita niya sa engine. Gumawa siya ng sarili niyang checklist, isang paraang nakuha niya sa panunood ng mechanics sa YouTube. Kahit wala siyang degree, meron siyang utak, tiyaga, at determinasyon. Sa isip niya, hindi lang ito tungkol sa kotse. Tungkol ito sa sarili niyang halaga. Sa paniniwala niyang kaya niyang baguhin ang takbo ng kapalaran niya, kahit sa ilalim lang ng isang sirang Ferrari. At sa simpleng gabing yun, habang lahat ay tahimik na natutulog, si Emmer ay gising pa rin, hawak ang lapis, nakatitig sa makina, at tahimik na nanalangin. Sana, sa sunod niyang subok, gumana na, madaling araw pa lang, gising na si Emmer. Hindi siya mapakali buong gabi. Para bang may kaba at sabik na magkahalong bumabalot sa dibdib niya. Pagtingin niya sa orasan, 4:00 pa lang ng umaga, pero bumangon na siya at dahan-dahang lumabas ng bahay para hindi magising ang mga magulang niya. Pagdating sa garahe, agad siyang lumapit sa Ferrari. Pinagmasdan niya ito ng ilang minuto, parang kinakausap ang sasakyan. Hindi siya sigurado kung tama ang susunod niyang gagawin, pero may kutob siyang malapit na siya sa sagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang hood. Sa loob ng makina, may mga parte pa ring kulang, pero may napansin siyang detalye na hindi niya masyadong nabigyan ng pansin kahapon, ang distributor cap ay may lamat. Agad siyang kumuha ng flashlight at sinilip ito. Tumpak, may hairline crack na posibleng sanhi ng pagkawala ng spark. Hindi niya alam kung paano ito aayusin, lalo na't hindi basta-basta ang piyesang iyon. Pero hindi siya nawalan ng pag-asa. Bumalik siya sa bahay at hinanap ang lumang distributor cap ng tricycle ng ama nila. Parehong luma, parehong may kaunting pagkasira, pero alam niyang may posibilidad. Matapos ang ilang oras ng pag-uukit, pag-adjust, at konting improvisation gamit ang epoxy at maliit na piraso ng lata, nabuo niya ang pansamantalang replacement. Hindi ito perpekto, pero baka lang sapat na para mapagana ang makina kahit sandali. Lumabas si Mang Rodel habang abala si Emmer sa pagbalik ng bahagi sa makina. Anak, gising ka na agad. Opo, pa, sinubukan ko lang ayusin yung distributor. May crack kasi. Nag-improvise lang ako gamit yung luma sa tricycle. Baka lang sakaling gumana. Tahimik lang ang ama niya habang pinagmamasdan siya. Kita sa mga mata nito ang kaba at takot na baka mas lalong masira ang kotse. Pero mas nangingibabaw ang respeto sa sipag at tiyaga ng anak.
Nang matapos ni Emmer ang pagkakabit, naupo siya sa gilid at huminga ng malalim. Tumingin sa ama, subukan natin, pa. Walang imek si Mang Rodel. Inabot niya ang susi at iniabot sa anak niya. Pumwesto si Emmer sa driver's seat. Sa unang beses, nagdadalawang isip pa siya. Pinaikit niya ang mata at binigkas ng tahimik, sana lang, kahit konti. Inikat niya ang susi. Iglek. May tunog. Isang saglit pa, bumuga ng hangin ang makina. Tumigil. Pero sa pangalawang beses, parang may munting sigla ang makina. Parang sinubukang huminga. Sa pangatlong ikot, may bahagyang pag-ikot ng piston. Umuugong. At sa ikaapat, bigla itong humandar, maingay, may kalabog, pero malinaw. Umiikot ang makina. Napatalon si Emmer sa tuwa. Pa, humandar, humandar. Napatayo si Mang Rodel, di makapaniwala. Lumapit siya at sinilip ang loob ng makina. Totoo nga, gumagana ito. Tumakbo ang makina ng mga 5 segundo bago ito muling namatay. Pero sapat na iyon. Sapat na para patunayan na may alam si Emmer. Sapat na para makita ng ama na may silbi ang bawat pagod ng anak niya. Napayakap si Mang Rodel sa anak niya. Anak, ang galing mo. Ngumiti si Emmer, pawisan. Marumi, pero punong-puno ng sigla. Kulang pa, pero malapit na tayo. Simula noon, nagbago ang ihip ng hangin sa garahe. Mas naging bukas si Mang Rodel sa pagbibigay ng mga tools kay Emmer. Tinuturuan na rin niya ito ng mga mas komplikadong proseso. Ang dating binabantayan ay ngayon ay katuwang na sa trabaho. Minsang dumaan ang kapitbahay nilang si Mang Lando na may kilalang auto repair shop sa bayan, napansin nito ang Ferrari. Sino may gawa niyan? Si Rodel. Sumagot si Mang Rodel, hindi ako. Anak ko, si Emmer. Napatingin si Mang Lando kay Emmer, tila hindi makapaniwala. Anak mo, ilang taon na yan? 17, 17, at napaganya niya ang makina niyan. Tumanggo si Rodel, halos mayabang pero puno ng pagmamalaki. Mula noon, kumalat ang balita sa kanilang lugar. Maraming bumisita para lang makita ang Ferrari. Pero hindi yun ang mahalaga kay Emmer. Ang mahalaga sa kanya, unti-unti siyang napapalapit sa pangarap niya. Hindi para sumikat, kundi para patunayan na kahit anak lang siya ng mekaniko, may kakayahan siyang gawin ng mga bagay na akala ng iba, para lang sa mayayaman. Sa gabing iyon, habang magkasama silang nag-aayos ni Mang Rodel ng isang lumang kotse, napansin ni Emmer na tahimik ang ama. Pa, okay ka lang? Oo, anak. Pinagmamasdan lang kita. Iba ka na ngayon. Hindi sumagot si Emmer. Ngumiti lang siya, pero sa loob niya, alam niyang mas malayo pa ang kailangang lakbayin. At handa siyang harapin ang lahat, basta't kasama niya ang ama niya, at ang determinasyong simulat sa Paul ay nasa puso na niya. Isang hapon, habang abala si Emmer sa pagkakalas ng intake valve ng Ferrari, isang mamahaling SUV ang huminto sa harap ng garahe. Bumaba ang isang lalaki na halatang hindi taga roon. Makinis ang kutis, naka-Amerikana kahit mainit, at may hawak na leather folder. Napatingin si Emmer sa bisita. Hindi niya kilala ang lalaki, pero agad niyang naramdaman ang kakaibang presensya nito. Lumabas si Mang Rodel mula sa bahay. Magandang hapon po, ano pong maipaglilingkod namin sa inyo? Si Rodel Garcia ba ito? Tanong ng lalaki. Ako nga po, kayo po, Eduardo Villar, CEO ng kumpanya kung saan pagmamayari ang kotse na yan, sabay turo sa Ferrari. Napatingin si Emmer sa ama. Hindi nila akalaing mismong CEO pala ang may-ari. Naramdaman niya ang kaba sa dibdib niya. Bakit bigla itong dumating? May mali ba siyang nagawa? Lumapit si Mr. Villar sa Ferrari at tumingin sa makina. Sinabi sa akin ng driver ko na hindi raw kayo marunong umayos ng ganitong klase ng kotse. Pero mukhang nabuksan niyo na ang buong sistema. Tahimik lang si Emmer. Hindi siya sigurado kung dapat siyang magsalita o hindi. Ramdam niya ang tensyon. Ginagalaw mo ba to? Tanong ni Mr. Villar kay Emmer. Opo, sir. Ako po yung nagtangkang ayusin. Sinubukan ko lang po. Pinag-aralan ko sa manual at online, sagot niya, halos pabulong. Napakunot ang noo ng CEO. Hindi ba't delikado? Ferrari yan, bata. Hindi mo pwedeng basta kalikutin lang. Biglang sumabat si Mang Rodel. Pasensya na po, hindi po namin sinadyang bastyusan ang sasakyan. Anak ko lang po ay. Pero pinutol siya ni Mr. Villar. Hindi ko sinabing bastos. Nagtataka lang ako. Lumapit siya kay Emmer at tinapik ang balikat nito. May lakas ng loob ka, pero may naiayos ka ba talaga? Tumanggo si Emmer. Opo, sir. Nag-improvise po ako ng ilang parts. Hindi pa po perpekto pero napaganya ko na kahit sandali. May kulang pa rin po, pero malapit na po. Muli, sinilip ni Mr. Villar ang makina. Tinesting niya ang susi. Sa unang ikot, wala. Sa pangalawa, may kaluskos. Sa pangatlo, humandar ang makina ng ilang segundo. Napaangat ang kilay ng CEO. Impressive, bulong nito. Hindi ka ba nag-aaral ng engineering? High school pa lang po ako.
Sir, sagot ni Emmer, mahina ang boses. Tahimik lang si Mr. Villar ng ilang saglit, tumalikod ito at naglakad-lakad sa paligid ng garahe. Pinagmasdan ng simpleng setup, ang kalawang sa mga tools, ang lumang ventilador na ikinabat sa dingding. Bumalik ito kay Emmer. Anong gusto mong maging paglaki mo? Tanong niya. Hindi agad sumagot si Emmer. Pero pagkatapos ng ilang segundo, diretsyong sinabi, gusto ko pong maging automotive engineer. Gusto ko pong gumawa ng sarili kong makina. Gusto kong makilala, hindi bilang anak lang ng mekaniko, kundi dahil sa sarili kong gawa. Tahimik si Mr. Villar. Maya-maya, binuksan niya ang folder at inilabas ang ilang papeles. Ganitong klaseng kotse, isang pyesa pa lang, mahigit 30,000 na. Pero ikaw, gamit lang ang sirang hose, lumang distributor, at sipag, napaganya mo to. Ngumiti siya, kulang pa, pero may potensyal ka. Sir, pasensya na po kung nabawasan ang kalidad ng sasakyan nyo. Ginawa ko lang po yun para subukan. Hindi ko po intensyon sirain. Pero ngumiti si Mr. Villar, hindi mo sinira. Binuhay mo pa nga, alam mo bang yang kotse na yan, iniwan ko na talaga sa warehouse. Wala nang pag-asa, pero ngayong nakita kong gumagalaw pa, baka nga ikaw ang huling tsansa nito. Kinuha niya ang cellphone niya at tumawag sa isang tao. Kailangan ko ng replacement parts dito. Model X29, engine kit, fuel regulator, distributor cap. I deliver sa address na to. Oo, ngayon. Pagkatapos ng tawag, tumingin siya kay Emmer. Gusto mo bang tapusin to? Hindi makapaniwala si Emmer. Ako po, ako ang mag-aayos. Oo, subukan mo. Gusto kong makita kung hanggang saan ang kaya mo. Hindi makasagot si Emmer agad. Napatingin siya sa ama, at si Mang Rodel ay parang mas natulala pa kaysa sa kanya. Tumulong ka na, ituloy mo na yung nasimulan mo, mahinang sabi ng ama niya. Tumanggo si Emmer, nanginginig ang kamay pero buo ang loob. Opo, sir, gagawin ko po ang makakaya ko. At sa araw na yun, sa harap ng mismong may-ari, nagsimula si Emmer sa mas seryosong trabaho ng buhay niya. Hindi na ito simpleng eksperimento. Isa na itong tiwala na kailangang patunayan. Isa na itong pagsubok ng galing, ng tiyaga, at ng karakter. At habang papalubog ang araw, tumatak sa isip niya na minsan, hindi mo kailangang hanapin ang oportunidad. Minsan, ikaw ang lalapitan ng pagkakataon, kung pinatunayan mong handa ka. Makalipas ang 3 araw, dumating ang mga piyesang ipinangako ni Mr. Villar. Isang delivery truck ang huminto sa tapat ng garahe nila. Agad na lumapit si Emmer at Mang Rodel upang salubungin ito. Hindi sila makapaniwala sa dami ng mga kahon, maingat na nakasil, may logo ng Ferrari, at may kasamang instruction manuals at diagnostic toolkit na tila bago pa sa merkado. Para bang binuksan sa harap nila ang isang buong mundo ng bagong posibilidad. Para kay Emmer Garcia, sabi ng delivery man. From Villar Corporation. Habang binubuksan ng mga kahon, nanginginig sa excitement si Emmer. Isa-isa niyang tinignan ang mga pyesa, distributor cap, fuel regulator, engine sensors, spark plugs, at iba pa. Hindi lang ito simpleng regalo, para itong kumpirmasyon na may tiwala sa kanya ang isang taong hindi niya akalaing makakakilala sa kanya. Anak, sabi ni Mang Rodel habang hawak ang isang bagong toolset, sigurado ka bang kaya mong tapusin to? Tumingin si Emmer sa ama, sabay tango. Pa, ito na yung pangarap kong pagkakataon. Hindi ko sasayangin. Sinimulan niyang tanggalin ang lumang parts ng Ferrari, isa-isa, maingat, parang isang siruhano. Gamit ang bagong manual, kinumpere niya ang mga wiring diagram, tiniyak na tama ang pagkakabit ng mga sensors, at inayos ang fuel injection system. Inabot siya ng maghapon sa unang bahagi ng pag-aayos. Hindi siya kumain ng tanghalian, isang subaw lang ng tinapay at tubig, tapos balik trabaho agad. Hindi niya ramdam ang gutom, mas nangingibabaw ang tuwa at determinasyon. Sa ikalawang araw ng pagkakabit, dumating ulit si Mr. Villar, tahimik na pinanood si Emmer mula sa gilid ng garahe. Hindi siya agad lumapit. Pinagmamasdan niya kung paano kumikilos ang binata, kung paanong sa bawat pag-adjust nito sa bolt at wiring ay may kabisidong galaw. Wala sa mukha ni Emmer ang pag-aalinlangan. Kahit simpleng damit at lumang gloves ang gamit, halatang may disiplina at paggalang sa trabaho. Napakagaling mong bata, sabi ni Mr. Villar matapos ang ilang oras. Ilan taon ka na ulit? 17 po. Nung edad mo ako, hindi ko pa alam ang difference ng carburetor at radiator. Pero ikaw, nakakapag-diagnose ng makina ng Ferrari. Ngumiti si Emmer, bahagyang nahihiya. Gusto ko lang po talaga maintindihan. At gusto ko po sanang makarating sa puntong, kaya ko nang magdisenyo ng sarili kong sasakyan. Nagulat si Mr. Villar sa sinabi niya, hindi ito palusot lang ng isang batang gustong sumikat.
Naramdaman niyang may lalim ang pangarap ni Emer. Sa sumunod na araw, isinagawa na ni Emer ang huling bahagi ng pagkakabit. Konektado na ang lahat, malinis na ang mga wiring, at nakaposisyon na ang bagong fuel line. Tinapik niya ang makina. Okay na, pa. Sigurado ka? Oo, pa. Subukan na natin. Muling sumakay si Emer sa loob ng sasakyan. Huminga siya ng malalim. Hawak ang susi, tinapik niya ang manibela at bahagyang pumikit. Pag-ikot ng susi, agad na tumunog ang makina. Hindi lang basta humandar, tumakbo ito na parang bagong-bago, parang musika ang bawat tunog ng piston, parang sinasayawan ang hangin ng tambutso. Napapalakpak si Mang Rodel. Napasigaw sa tuwa si Emer. Tumayo si Mr. Villar sa tabi nila at tinapik siya sa balikat. Ginawa mo yan. Ikaw mismo. Maraming salamat po sa tiwala, sagot ni Emer, nangingilid ang luha. Tiningnan ni Mr. Villar ang ama ni Emer. Rodel, palagay ko dapat naming kunin ang anak mo sa training program namin. Bihira ang batang may ganitong talino at diskarte. Hindi agad nakasagot si Mang Rodel. Hawak lang niya ang balikat ng anak niya habang pinagmamasdan ng makina na ngayon ay gumagana na ng perpekto. Anak, proud ako sa'yo, mahina niyang sabi. Hindi lang ako natuto magayos ng makina, pa. Natutunan ko ring hindi sumuko. Kahit maraming beses ako, nabigo, kahit maraming beses ko naramdaman na walang patutunguhan tong ginagawa ko, di ko pinakawalan. Muling tumanggo ang ama niya. Kaya ka lumalayo. Kasi alam mong bumangon kahit sa pinakasimpleng lugar. At kahit walang kumakampay sa iyo, naglakad ka pa rin. Mula sa likod nila, napansin ni Emer ang ilang mga batang dumaan at sumilip sa garahe. Tuwang-tuwa silang makitang buhay ang Ferrari. Totoo ba yan? Ferrari talaga yan? Tanong ng isa. Oo, sagot ni Emer, at gumagana na ulit. Tumakbo ang mga bata palayo, sumisigaw, yung anak ni Mang Rodel. Siya ang nagayos. At sa oras na yon, alam ni Emer na hindi lang niya inayos ang isang sasakyan. Inayos din niya ang sarili niyang paniniwala na kahit anak lang siya ng mekaniko, pwede siyang makarating sa taas, basta't buo ang loob, malinaw ang pangarap, at marunong tumayo kahit ilang beses madapa. Hindi nagtagal, nagsimulang umikot ang balita tungkol kay Emer. Isang bata, anak ng mekaniko, nakapagpa-under ng isang sirang Ferrari gamit lang ang lumang tools, mitigang pag-aaral, at dasal. Mabilis ang takbo ng kwento. Isang linggo lang ang lumipas, may lumabas ng post sa Facebook mula sa isang kapitbahay nila, may kasamang litrato ni Emer habang abala sa garahe. Sobrang galing nitong batang to. Dapat sa kanya, scholar. Viral agad. Nagsunod-sunod ang messages sa inbox ni Mang Rodel mula sa mga TV station, local vloggers, pati na rin mga automotive blogs. Gusto nilang makapanayam si Emer, pero hindi siya sanay sa camera. Nahihiya siya. Mas gusto niyang nasa ilalim ng sasakyan kaysa nasa harap ng spotlight. Pero dahil sa pakiusap ng ama at suporta ng mga kaibigan, pumayag siya sa isang simpleng interview. Doon niya naikwento ang buong karanasan, paano siya nagsimula, anong klaseng buhay meron sila, at kung paano siya nahulog sa pagmamahal sa mga makina. Maraming humanga, may ilang nanlait, nagsabing swerte lang siya, pero mas marami ang naniwala. Ilang araw lang, tumanggap siya ng sulat mula sa Villar Corporation. Official invitation ito, gusto nila siyang isama sa kanilang apprenticeship program. Walang bayad, may allowance pa, sakop ang training, transport, at gamit. Lahat libre, ngunit hindi agad siya sumagot. Sa kabila ng lahat ng kasiyahan, may pangamba siyang iniisip. Paano ang ama niya? Paano ang garahe? Kaya ba niyang iwan ito? Anak, sabi ni Mang Rodel habang sabay silang nagkakalas ng makina ng isang luma at kalaw-angin na jeep, ang galing mo sa ginagawa mo. Pero mas magaling ka pa kapag binigyan ka ng mas malaking mundo. Nakakatakot lang, pa. Baka hindi ko kayanin. Takot lang yan. Pero hindi pa naman ako mawawala. At kung gusto mong bumalik, bukas ang garahe. Pero kung hindi mo susubukan, baka sa huli, ikaw pa ang magsisisi. Napatingin si Emer sa paligid. Ang lumang ventilador, ang mga kalaw-angin na bolt, ang kaong punong-puno ng basang lumang manual, lahat ng ito naging saksi sa pagsisimula niya. Pero alam din niyang hindi dito matatapos ang kwento niya. Tinanggap niya ang alok. Sa unang araw ng training, halos hindi siya makapaniwala. Iba ang mundo sa loob ng Villar Corporation main workshop. Malalaking makina, computer-assisted diagnostics, 3D engine models, virtual testing, at higit sa lahat, mga profesional na engineer na malalalim ang kaalaman. Para siyang nasa ibang planeta. Pero hindi siya nagpatalo. Tahimik siyang nag-obserba, nakinig, sumulat ng notes. Humingi ng pahintulot kung pwedeng magtanong. At sa bawat araw na lumilipas, dahan-dahan siyang naging bahagi ng grupo. Hindi dahil sa pangalan niya, kundi dahil sa dedikasyon niya. Oy, ikaw ba yung sa Facebook? Yung sa Ferrari? Tanong ng isa sa mga engineer.
Oo, sagot niya, nahihiya pa rin. Grabe ka pala, pati yung head ng R at D binanggit ka kanina. Gusto kang makausap, at doon nagsimula ang mas malalim na pakikipagsapalaran ni Emmer. Hindi na lang siya tagapukpok ng ball. Tinuruan siyang gumamit ng diagnostic software, gumuhit ng engine layout gamit ang CAD, at sumali sa brainstorming ng design team para sa isang bagong hybrid engine prototype. Pero sa gitna ng bagong mundo, hindi siya lumaki ang ulo. Tuwing Sabado, umuwi pa rin siya sa kanilang bahay. Nilalapitan ng ama, kumakain ng lugaw sa karinderya. Tinutulungan ng mga kapitbahay sa simpleng sira ng motorsiklo. Hindi niya kailanman tinalikuran kung saan siya nagsimula. At tuwing tinitingnan niya ang garahe, may kakaibang damdaming bumabalot sa kanya, hindi ito ordinaryong lugar. Dito nabuo ang pangarap niya. Dito niya unang narinig ang ugong ng isang makina na hindi lang basta bakal at langis, kundi simbolo ng tiyaga, pangarap, at pagkatao. Pag nakaipon ako, minsan niyang sabi, bibilhan kita ng bagong gamit dito. Gagawin natin itong parang mini training center. Para yung ibang bata, matutong mangarap din. Hindi mo kailangang bumili ng bago, anak, sagot ng ama niya. Ikaw na ang bago, at ikaw ang inspirasyon nila. Tumingin si Emmer sa mga lumang tools na minsan nang tinuwanan ng iba, pero sa pamamagitan nito, natagpuan niya ang kanyang tinig. Ngayon, dala niya ito sa bawat hakbang. Hindi na siya basta anak ng mekaniko. Isa na siyang batang may sariling direksyon, hindi perpekto, pero tiyak na patuloy na lalaban. At kahit gaano kalaki ang mundo sa labas, hindi niya kailanman lilimutin kung saan una siyang natutong mangarap, sa ilalim ng isang sirang Ferrari, sa maliit na garahe, sa tabi ng ama niyang unang naniwala sa kanya, lumipas ang mga buwan, at lalong lumalim ang kaalaman ni Emmer sa loob ng Villar Corporation. Hindi na siya nahihiya sa tuwing may meeting o hands-on session. Kabisado na niya ang mga terms, kilala na niya ang mga makina, at higit sa lahat, naiintindihan na niya ang prinsipyo sa likod ng bawat disenyo. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, palaging nasa isip niya ang simpleng garahe na pinagmulan niya. Sa bawat araw ng training, mas tumitibay ang kumpiyansa niya. Nakakatrabaho niya ang ilan sa mga pinakamahusay na engineer sa bansa. Tinuruan siyang mag-layout ng engine components gamit ang computer-aided software, tinuturuan siyang mag-uri ng performance metrics, at iniimbitahan siyang sumama sa mga lab tests. Marami siyang natutunan, pero sa loob-loob niya, alam niyang may dala siyang hindi basta natuturo. Ang malasakit sa makina, ang damdaming galing sa aktwal na hirap ng pag-aayos. Isang araw, habang abala sila sa pagsubok ng bagong engine prototype, tinawag siya ng isa sa senior engineers. Emmer, may gusto kang ipakita sa amin. Hindi niya agad naintindihan ang ibig sabihin. May concept ka ba? Idea, kahit drawing lang. Sabi ni Sir Villar, yung intuit ayon mo raw noong ayusin mo ang Ferrari, di mapapantayin. Gusto namin marinig ang ideya mo. Natahimik si Emmer. Hindi niya inaasahan na makikinig sa kanya ang mga taong pinag-aaralan pa lang niya noon. Pero saglit siyang nag-isip. Kinuha niya ang notebook sa bag, yung luma na may mga drawing niya ng mga makina noong high school pa lang siya. Binuklat niya ito sa pahinang may hybrid engine concept na siya mismo ang bumuo. Simpleng drawing lang, may mga annotations at notes sa gilid. Nilapitan ito ng mga engineers, at tumahimik ang buong grupo habang pinagmamasdan ang sketch. Interesting, hindi ito textbook design, pero may sense, sabi ng isa. Mukhang malinis ang flow ng fuel to electric conversion. Magandang eye test to, dagdag ng isa pa. Agad siyang pinaupo sa harap ng computer para i-drawing ito ng mas malinaw gamit ang CAD software. Tinulungan siya ng ilang kabatch niya sa training habang binubuo ang digital model ng concept niya. Ilang oras din silang abala hanggang sa mabuo nila ang visual simulation. At nang i-present nila ito sa head ng department pati si Mr. Villar ay naroon. Galing sa'yo to, Emmer? Tanong ni Mr. Villar. Opo, sir. Ideya ko po yan. Inisip ko kung paano mas mapapaganda ang energy distribution sa mas maliit na makina para sa mga sasakyang pangprobinsya. Hindi lang pangprobinsya yan, sagot ni Mr. Villar. Pang-future yan. Hindi nagtagal, isinama ang konsepto ni Emmer sa mga piling entries na isasalang sa aktwal na development project ng kumpanya. Hindi pa ito final, pero ang pagkakasama ng design niya sa shortlist ay isang malaking karangalan na. Ngunit sa kabila ng lahat ng papuri at tagumpay, nananatiling mapagkumbaba si Emmer. Sa tuwing tapos na ang trabaho, bumabalik siya sa garahe ng ama niya. Pinapalitan ng lumang ilaw, inaayos ang kalaw-angin na bubong, at binibili ng unti-unting bagong tools gamit ang allowance na natatanggap niya. May binili ako para sa'yo, sabi niya minsan habang iniaabot ang bagong socket wrench set. Teka, mahal to ah. Bakit ka gumagastos? Hindi po yan gastos, pa.
Investment po yan sa unang eskwelahan ko, itong garahe. Tumawa si Mang Rodel at napailing. Iba ka talaga, anak. Lumapit si Emer sa workbench, at nagsimulang ayusin ang lumang compressor. Habang gumagana ito, nilapitan siya ng 3 bata mula sa kabilang kalye. Kuya Emer, pwede bang makisilip? Saan? Sa Ferrari. Napangiti siya. Wala na dito yun, dinala na nila sa Manila. Pero may mas maganda akong ipapakita sa inyo. Pinasilip niya ang mga bata sa loob ng garahe. Ipinakita niya ang bagong tools, ang lumang engine na ginagamit niyang pang-practice, at ang sketchpad niya. Tinuturuan niya sila kung paano magbasa ng basic na diagram. Isa-isang tumitig ang mga bata, parang nakita nila ang sarili nila sa kanya. Gusto niyo bang matutong magayos? Tanong niya. Opo. At gusto niyo bang gumawa ng sarili niyong sasakyan balang araw? Opo. Kuya, pwede ba yun? Pwede, kasi ako nga, anak lang ng mekaniko, pero pinayagan ng mundo na mangarap. At sa mga mata ng mga batang iyon, nakita ni Emer ang sarili niya noon, simpleng pangarap pero may apoy. Hindi lang siya nag-aaral para sa sarili. Unti-unti na rin siyang nagiging gabay sa iba. At sa bawat araw na dumaraan, lalong tumitibay ang paniniwala niya, ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa taas ng narating, kundi sa dami ng natulungan mong makakita rin ng liwanag sa dilim. 1 taon matapos ang unang pag-ayos niya ng Ferrari, bumalik si Emer sa Villar Corporation, ngayon bilang opisyal na bahagi ng kanilang research and development team. Hindi na siya trainee, engineer na ang tawag sa kanya. May sarili na siyang ID, workstation, at mga proyektong inaasikaso. Pero sa puso niya, nananatili siyang anak ng mekaniko, hindi para mahiya, kundi para laging maalala kung saan nagsimula ang lahat. Ang unang proyektong binuo mula sa konsepto niya ay halos tapos na. Isang maliit na hybrid engine na may simpleng structure, mura, at kayang itugma sa mga lumang sasakyan. Ipinangako niya sa sarili na hindi lang ito para sa mga mayayaman. Gusto niyang gamitin ito ng mga jeepney driver, magsasaka, at mga mekanikong gaya ng tatay niya. Sa araw ng final presentation, naroon si Mr. Villar, ilang investors, at mga high-level executives. Si Emer ang pinakahuling presenter. Tahimik siyang lumapit sa harap, dala ang laptop at prototype design. Sa screen, ipinakita niya ang simulation, parts breakdown, at actual performance results ng prototype nila. Hindi siya nagbigay ng matatapang na salita. Simple lang ang sinabi niya, itong makina pong ito ay ginawa hindi para lamang sa negosyo, kundi para sa mga Pilipinong tulad ng tatay ko, na araw-araw nakikipagsapalaran para sa buhay, gamit ang lumang tools at kaunting kaalaman. Kung kaya naming gawing abot kaya ang teknolohiya, sana mas marami pang batang gaya ko ang matulungan. Tahimik ang buong silid, pero sa dulo, nagsimula ang palakpakan. Maiksi pero may bigat. Nang tumingin siya kay Mr. Villar, ngumiti ito at tumango. Matapos ang presentation, nilapitan siya ng ilang executives. Engineer Emer, may plano na kaming ipatupad ang design mo sa local production. Gusto ka naming ilagay bilang co-lead sa project. Halos mabitawan niya ang hawak niyang folder. Hindi niya alam kung panaginip ba ito. Pero hindi siya makapaniwala na sa murang edad, siya na ang magiging co-lead ng isang proyektong nilikha niya mismo. Kinagabihan, umuwi siya, hindi sa dorm, kundi sa lumang bahay nila. Pagbaba ng tricycle, una niyang tinanaw ang garahe. Bukas ang ilaw, at naroon si Mang Rodel, naglilinis ng tools. Lumapit siya, dala ang ngiti. Pa, tapos na ang presentation. Tinanggap nila, at isasama nila ako sa project team. Napatigil sa ginagawa si Mang Rodel. Anak, seryoso. Tumango siya, at yung makina, gagamitin daw sa Pilipinas. Pang public use. Hindi lang pang sports cars o luxury. Hindi nakasagot ang ama, napaupo sa lumang bangko, hawak ang telang may grasa. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko, anak. Huwag mo na pong sabihin. Kasi kung wala kayo, hindi ko to aabutin. Tumabi siya sa ama, at saglit silang natahimik. Sa paligid, naririnig lang ang mahinang tunog ng kuliglig, at amoy ng langis sa hangin. Tahimik, pero puno ng damdamin. Alam mo, sabi ng ama, nung una mong hawakan yung Ferrari, natakot ako. Akala ko masasaktan ka lang. O masisira mo lang. Pero tama ka, minsan, kailangan mo lang maniwala kahit walang kasiguruhan. Yun nga po ang natutunan ko, pa. Na kung may tiwala ka sa sarili, may mangyayari. Basta wag kang bumitaw. Nagangat ng tingin si Mang Rodel. May ibibigay ako sa iyo. Tumayo siya at pumasok sa bahay. Pagbalik niya, may dala siyang maliit na kahon. Binuksan ito ni Emer, lumang toolset, yung unang gamit niya noong bata pa siya. May pangalan niya sa isang screwdriver. Sa iyo na to, alaala ng unang hakbang mo. Napangiti si Emer, sabay yakap sa ama niya. Ilang araw ang lumipas, nagsimula siyang bumuo ng plano.
Hindi lang tungkol sa makina, kundi tungkol sa pagbabalik. Nagplano siyang magtayo ng isang maliit na training center sa garahe nila, kung saan pwedeng mag-aral ang mga batang gustong matutong mag-ayos ng sasakyan, walang bayad. Tuturuan niya ng basic skills, diagnosis, at higit sa lahat, ng disiplina at tiyaga. At habang isinusulat niya ang plano sa notebook, may pumasok na bata sa garahe. Marumi ang damit pero may bitbit na sirang remote-controlled car. Kuya Emmer, pwede pong paayos. Tumingin siya sa bata, ngumiti, at sabay abot ng lumang tools niya. Siyempre, dito nagsisimula lahat, at sa simpleng garahe na iyon, muling nabuhay ang apoy. Ngayon, hindi na lang para sa kanya, para na rin sa susunod na henerasyon. Mula sa anak ng mekaniko, naging inspirasyon ng daan-daang batang nangangarap. At sa bawat umikot na ball, bawat pinaandar na makina, paulit-ulit niyang pinapatunayan na ang galing ay hindi kailanman nasusukat sa yaman o diploma, kundi sa tibay ng loob at tapat na pagkilos.